Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po. Mukhang handa na kayong matuto ngayong araw. Pero, bago natin simulan ang ating talakayan, ay tayo muna ay manalangin. So, hinihiling ko na ang lahat ay tumayo. Okay po, ma'am. At hinihiling ko na si Jacqueline na ang mag-lead ng prayer. Ama namin, sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa pagkakailangan mo o sa akin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng mga sa araw-araw. Pagpapawala mo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapawala mo sa mga kasalanan sa amin. Huwag mong kami sa alaala ng mga anak sa mga maraming salamat. So, bago kayo umupo, magpapasigla muna tayo. Okay. Eto, meron akong video at sundin nyo lang ang nasa video. Okay po, pagkatapos, maupo na maayos. So, meron akong classroom rules. So, maupo kayo ng maayos, makinig na mabuti. Huwag maingay kapag ako ay nagsasalita. So, lumahok sa mga gawain at talakayan. Iwasan ang sabayang pagsagot. At itaas ang kamay kung kayo ay gustong sumagot. So, pagkatapos. So,
So ngayon, aalamin ko muna ang wala sa klase o sino ang lumiban sa klase. So inatasan ko ang sekretarya na magbigay sa akin ng listahan kung sino ang lumiban sa klase. Excuse me po ma'am, isa lang po lumiban sa klase natin, si Jane po. Okay, si Timoten at palakpakan natin ang ating mga sarili dahil andito tayo ngayon para makapagpapalagay. So ngayon, dumako na tayo sa ating sa araling palipunan. So ang ating paksang ngayon ay kalagayan ng kapaligiran sa iba't ibang bahagi ng Asya. At ang layunin nito ay maaari bang basahin mo, Miss? Basahin mo ka na? Layunin, sa pagtatapos ng aralin ng mga mag-aaral ay inaasahan na isa, committee na ipapaliwanag ang kahulugan ng kapaligiran at mga salin na nakaka-apekto ito at nakapaghahambing ang kalagayan ng kapaligiran sa iba't ibang riyo ng Asya. Ikalawa, resolutely effective, papakita ng pagpapahalaga at malasakit ng pangangalaga at kapaligiran bilang isang responsable mamayang Asyano. Pangatlo, psychomotor, this is nakabuo ng isang konklusyon o malikhaing representasyon ang nagpapakita ng ugnayan ng kalagayan ng kapaligiran at pamumuhay ng mga tao sa bawat riyo ng Asya. Okay, salamat, Hana. So, at para ipaliwanag sa inyo ng maigi ang ating talakayan, ibibigay ko kayo sa aking kasamang guro na si Binibining Ganica. Siya ang iyong magiging guro sa ating talakayan ngayon. Bigyan natin ng palakpak. Magandang umaga ulit mga bata. Magandang umaga. Ako nga pala ulit si Binibining Ganica. Ngayon ay pag-aaralin natin ang kalagayan ng kapaligiran sa iba't ibang bahagi ng Asya. Bago tayo magsimula, may ipapakita muna ako sa inyo isang maliit na videoclip. Thank you.
nakikita ninyo at nakikita nyo at nararamdaman mga estudyante. Aba? Ay, tuyugan, sorry. Para sa akin po, nakikita ko ay may maruming mga ilog, may mga puno na pinuputol, at parang sobrang init na ng panahon natin ngayon, at saka parang isang disyerto na. Tama. Yun lang po. Tama. Yan ay halimbawa sa iba't ibang kalagayan na kapaligiran sa Asya. Ang ating kontinente ay mayaman sa ligas kayaman, ngunit may mga suliranin dito na dapat natin alamin at solusyonan. Tatalakayin natin ang mabahagi ng Asya at mga suliranin dito. May limang bahagi ang Asya. Ang Hilagang Asya, Timog Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Kanlurang Asya at Gitnang Silangang Asya. Pakibasa de la Rosa. Hilagang Asya. Russia, Siberia. Hilagang Asya, malamig ang klima at may malawak na kumbakan, ngunit dahil sa pagtutuso at pagmimina, unti-unti nang nasisira ang kagubatan. Salamat, de la Rosa. Ano ang pangunahing suliranin sa Hilagang Asya? Aba? Forestation po, o pagkakalbo ng lagbada. Tama. Dahil labis sa paggamit ng lupa, deforestation, hindi wasong pamamaraan ng agrikultura at pagmimina. Halimbawa, sa mga rehiyon ng state sa Hilagang Asya, ang labis na napapastol ay natutulot ng pagkasira ng lupa na nagiging sanhi ng desertification. Pangalawa, pakibasa, Jacqueline. Timog Asya. Siya, basista sa pagkalit. Sa Timog Asya naman, madalas maranasan ang polusyon sa tubig. Lalo na sa India at Bangladesh dahil sa sobrang dami ng tawag at pabrika. Tama. Ano ang sanhi ng polusyon sa Timog Asya? Princess? Ang sanhi ng polusyon sa Timog Asya ay mabilis na pagdami ng populasyon at industrialisasyon. Tama. Madali talagang mabilis magdami ang mga populasyon dahil sa mga pabrika doon. Tatlo, Silangang Asya. Pakibasa, Sir Cortez. Silangang Asya, China, Japan, Korea. Sa Silangang Asya, tulad ng China at Japan, madalas ang natural na karamihan gaya ng milyon at kontinente. Salamat, Cortez. Ano ang ligas sa kalamidad ang karaniwang sa Silangang Asya? Jacqueline? Indol, Tokyo at tsunami po. Tama. Lagi nilang lahat ay nararanasan ng lindol at bagyo sa lugar ng China, Japan at Korea. 4. Timog Silangan. Pakibasa, Sir, ay Pabroa. Tingin sila ng Asya, Vietnam, Thailand, kabilang ang Pilipinas. Madalas ang baha at pollution dahil sa pagkakaroon ng lubatan at maling pagkatapon ng basura. Tama. Paano maapektuhan ang pagputol ng puno sa kalagayan ng kapaligiran? Cortez? Nakikita nito sa pagdulot ng pahanan ng Palpawima, Kanlurang Asya. Pakibasa, Reno. Sayang mo. Sabi mo yan. Yan, nasa
Yes. Ikaw, basahin niyo naman ito. At sa kaluran na siya, naunti, ulan, at napainit ng lima, ng ang paunahin problema, ito ay kulangan sa tubig, sa desierto, at desierto, Ikasyon, lawa ng desierto. Talagang malalanasan sa katulong at dahil nakatira sila sa desierto at palagi kulang sila sa tubig dahil hindi sila malapit sa ito. Ano ang ibig sabihin ng desertification? Bariso? Magiging tigang o tuyo ng lupa dahil sa labis na kulang ng balat. Ito nga pala ang mga larawan na mga pangunahing suliranin sa pagkakapaligiran doon na siya. Isa, pag-init ng mundo, global warming. Pangalawa, pagkasira ng kabubatan. Pangatlo, populasyon sa hangin at tubig. Pang-apat, pagkaubos ng biodiversity. At pang-lima, ay pagbaha at pagtuyo dulot ng climate change. At ngayon, mag-aaral, ibibigay ko na kayo kay Binipining Kara para sa inyong pagsasabi. Okay. So, meron akong pagsasanay na ibibigay sa inyo ngayon. Ito mga So, ito ang pagsasanay na ating gagawin ngayon. So, hahatiin ko kayo sa limang grupo. So, bawat grupo ay bibigyan ko ng rehiyon sa Asya. So, gamit ang Manila paper, so wala tayong Manila paper, so by paper mo na ating gagamitin. So, ilarawan ninyo ang kalagayan ng kapaligiran ng rehiyong nakatalaga at ilalahad kung paano ito nakaka-apekto sa pamumuhay ng mga tao. Pagkatapos, ipresenta nyo ito sa ating klase. So, bibigyan ko kayo ng bond paper. So, wait. Magbilang muna tayo ng 1 hanggang 5. So, magsimula tayo sa iyo, Jackie. 1, Dalawa. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okay, so, ang pangkat 1 ay dito, pangkat 2 doon, pangkat 3 dito, 4 at saka 5 doon sa dito. Okay, so, may ibibigay ako na dito sa pangkat 1. Sino ang pangkat 1? Pangkat 2. Karino. Apat ko. Tara, ma'am. So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang igawain ang ating pagkasanay. So, at 30 segundos upang ipaliwanag ninyo kung ano ang nasa inyong larawan. Okay, sige. Magsimula na kayo. Okay, so 2. So, okay na ba kayo? Oo. So, okay. So, bago kayo magsimula magpresenta, so ito yung ating pamantayan. So, ang nauna ay nilalaman. So, dapat kompleto at tama ang mga datos. So, yan ay 5 puntos. At pagkatapos ay presentasyon. So, dapat malinaw, maayos at malikhain.
pagkatapos naman ay ang pagtutulungan. So, nakikita ko ang inyong mga aktibong pagpartisipasyon. So, 3 puntos iyan. So, sige. Pwede na ba magsimula ang pagkatisa? Opo. Sige. Ang pagkatisa ay Silangang Asya. Silangang Asya. Sino ang Silangang Asya? Also. Go. Sige. Lagay mo yung ano mo. Dito. Dikit mo. Yes. Dikit mo. Okay. So, ito mo. Okay, go. So, i-explain mo po. Okay. Ito pala ang Silangang Asya, kaunlaran ng hamon ng kalikasan. Ipinapakita ng larawan ang kaunlaran at hamon ng kalikasan sa Silangang Asya. Makikita ang mga gusali, ito po yung gusali at mga pabrika sa gitna ng pag-unlad, ngunit nababalutan ng usok at polusyon. Ang mga taong nakamaskara ay simbolo ng epekto ng polusyon sa buhay ng mga tao. Habang ang halaman, solar panel at wind turbine ay tanda ng pag-asa at paggamit ng malinis na teknolohiya sa kalikasan. So ito po yung Silangang Asya. Okay, so magaling. So, palakpakan natin ang unang grupo na pagpundan ng inyong presentasyon. So, sino group 2 o pangkat 2, Timog Asya. Ano sila yung? Ano sila yung? Ano na bilet? Wala naman, Timog Asya. Timog Asya. Timog. Timog Asya. Timog. Silong ikan na lang po. Ikan na balik. So, palampakan natin ang pangkat 1. So, dito naman tayo sa pangkat 2. Unang pangkat. Ay, nagkabalik ko tayo. Okay lang. Walang yung Ang Timog Asya. So, ang Timog Asya po ay pinapupunan nila ng kabuhayan ang ilog at kabundukan. So, base po sa larawan, from group 2 po ay ang Timog Asya ay pinapakita na ang kanilang kabuhayan at kalikasan ng Timog Asya. Sa Timog Asya, makikita ang Himalayas, mga ilog at palayan. Dito din matatagpuan ang mga taong umaasa sa tubig para mabuhay. Pinapakita rin ito ang kagandahan ng kalikasan at ang mga hamon tulad ng polusyon at pagbaha sa rin. Okay, so sige, salamat. So, palakpakan natin ang pangkat 2. Okay, dalawang pangkat. So, ang galing. So, magpatuloy tayo sa ikatlong pangkat, ang Timog Silangang Asya. Saan yung utang? gandang sir. Okay, sige, simulan mo na yung explanation. Timog Silangang Asya, ipinapakita ang larawan ang likas na yaman at hamon ng Timog Silangang Asya, tulad ng mga bukal, bagyo at kagubatan. Ipinapakita rin ang katatagan ng mga tao sa pamagitan ng paghahanda, paningisda at turismo bilang tugon sa mga suliranin na sa kalikasan. Okay, sige, salamat. So, palapakan natin ulit ang pang-3. So, dumako naman tayo sa Kanlurang Asya. Okay,
Saya mais latihan Okay, so simulan na natin ang iyong explanation. Kanlurang Asya, pinapakita ng larawan ang buhay at katatagan ng mga tao sa gitna ng desierto. Makikita ang soil rigs, ito yun. Modernong mga sali, ito, ang sali ko. At desalination plants bilang ito yung mga desalination plants bilang sa isa ng kabulan habang ang mainit na klima at kakulangan sa tubig ay nagpapakita ng mga hamon sa reyong ito. Yun lang po. Okay, palakpakan natin ang pang-ikaapat na pangkat. So, dumayo naman tayo sa ikalimang pangkat na Hilagang Asya. Hilagang Asya, labig lakas na yaman at pagbabago ng panahon. Ang explanation ko ay Hilagang Asya, ipinapakita rito ang tundra at taiga, mga kagubatan na babalutan ng niebe at mga hayop na sanay sa lamig ng klima. Nakikita rin ang epekto ng global warming tulad ng pagkatunaw ng permafrost at pagbabago sa tirahan ng mga hayop na nagpapakita ng pagbabago sa kalikasan dahil sa pag-init ng yun po. Okay, so palakpakan natin ang gagaling ninyong lahat ha. So lahat ng grupo ay nagpapakita ng malinaw na pagkakaunawa at ugnayan ng kapaligiran at pamumuhay ng iba't ibang rehiyon ng Asya. So batay sa inyong ipinakitang performance, so kayong lahat ay karapat-dapat na bigyan ng perfect score. So palakpakan natin ang So bago tayo magtapos, so sino ang makapagbubuod ng ating natutunan ngayon? Cortez? Ang natutunan natin ngayon ay tungkol sa silagan na libog silangan na siya, kanlurang na siya, silagan na siya. At yung libog na siya ng mga kailong ng Okay, so tama. So ngayon, alam na natin ang epekto ng iba't ibang kalagayan ng ating kapaligiran sa ating rehiyon. So, dito na tayo sa takdang aralin. So, bibigyan ko kayo ng takdang aralin na sige. Ito yun. Gumawa kayo ng mini poster na may tema iisa ang Asya, magkaiba man ang kapaligiran, at pagkatapos ipakita ninyo ang pagkakaiba ng kapaligiran at ang pangangalaga nito. So, nakikinig ba kayo? Oo! Okay, so isusumitin ninyo ang inyong takdang aralin bukas sa ating susunod na meeting. Okay. So, maraming salamat, grade 7. Dito na lang tayo at paalam, magkikita tayo sa susunod.